Maligayang pagdating sa Movie Pinoy Recap Story. Sa video na ito, ay inyong matutunghayan, ang horror action drama mystery thriller movie, na may pamagat na, Vacancy 2, The First Sin. Nagsimula ang pelikula sa dalawang masayang bagong mag-asawa na sakay ng kanilang mamahaling kotse. Dahil sabik na sila sa unang gabi ng kanilang pagmamahalan bilang opisyal na magsing-irog ay hindi na nila napigilan pang gawin na ito sa tabing kalsada. Sa ilang saglit ay nagambala sila ng may lumitaw na isang misteryosong lalaki at pinayuhan silang ituloy na lang ang kanilang ginagawa sa bagong bukas na apartment rest stop na matatagpuan sa kasunod na kanto. Agad namang tinungo ng nasabing bagong mag-asawa ang paupahan kung saan habang nagbabayad na ang lalaki para sa isang kwarto ay hindi na nito napansin pa ang kakaibang pagngiti at mga tingin na ginagawa ng dalawang kakaibang lalaking bantay sa kanyang asawa. Wala silang kaalam-alam na may mga sekretong kamera na pala na nakalagay sa bawat sulok ng nirentahan nilang kwarto kung saan tuwang-tuwa ang mga lalaki na pinapanood ang kanilang unang gabi bilang mag-asawa sa pamamagitan ng mga computer monitor. Matapos nito sa ilang sandali lang pagsapit ng saktong alas 12 ng gabi ay dito na nauwi sa katatakutan ang lahat ng bigla na lang isa-isang sinugod ng hindi patukoy na mga misteryosong individual na nakasuot ng maskarang may panghanyong halimaw ang lahat ng mga kasalukuyang guest ng gabing iyon sa nasabing lugar kung saan naging mabilis ang lahat ng mga pangyayari at hindi malinaw kung ano na ang sumunod na mga naganap. Makalipas ang ilang araw at gabi sa kaparehong kalsada sa unang pangyayari ay makikita ang magkasintahan na sila Jessica at Caleb kasama ang isa nilang kaibigan at katrabaho na rin na si RJ sakay ng kanilang gamit na kotse pauwi mula sa kanilang out of town na trabaho. Dahil pagod na sila at masyado nang alanganin ng oras para makauwi agad sa kanilang pinanggalingang bayan ay napagdesisyonan nilang magrenta na lang ng matutulugan na rest house upang makapagpahinga sa buong magdamag. Agad na nakita nila ang kaparehong apartment rest stop sa gitna ng madilim na liblib na lugar kung saan nang pumasok na sila rito at magrerenta na sila ng mga kwarto para sa isang gabi ay hindi napansin ni Jessica na tinititigan na siya ng sobra-sobra ng isa sa mga lalaki. Nang makapagbayad na sila ng upa ay agad silang nagtaka sa sinabi ng manager na kapag may problema ay huwag silang mag-atubili agad na sumigaw ng tulong. Hindi na nila pinansin pa ang sinabi nito dahil inisip nila na nagbibiro lamang ang lalaki at agad na silang pumasok sa mga cabin na kanilang nirentahan para makapagpahinga na. Wala silang kamalay-malay na ang lahat ng kilos na kanilang ginagawa sa loob ay bantay sarado at pinapanood na ng mga lalaking ito na tuwang-tuwa dahil busog na busog ulit ang kanilang mga mata sa kanilang mga nakikita. Nang sumapit na muli ang kaparehong alas 12 ng gabi ay makikita na naghahanda na ang mga lalaki na para bang may gagawin silang kakaiba sa magkasintahan lalong-lalo na kay Jessica na tila sobrang natitipuhan ng isa sa kanila. Nang naisipan ni RJ na manood ng telebisyon sa kanyang kwarto ay laking pagtataka at pagkasorpresa niya nang tumambad sa kanyang mga mata ang kakaibang palabas sa harap ng nasabing telebisyon kung saan nakita niya dito ang ginagawang pagsasaya ng kanyang mga kaibigan sa kanilang kwarto. Wala silang ideya na habang ginagawa nila Caleb at Jessica ito ay pinapanood na pala sila ng mga lalaki sa labas ng cabin. Matapos mapagtanto ni RJ na tila may mga nakakubling kamera sa mga kwarto nila ay agad niyang sinabihan ang dalawa sa kanyang nadiskubre at pinakita niya ang telebisyon na napapanood ang kanilang ginagawa sa kabilang kwarto. Dito na nabuking nila Caleb na bawat sulok ng kanilang kwarto ay may mga nakatagong ang mga kamera na ginagamit sa paninilip. Dahil rito ay napagdesisyonan na nilang umalis na sa lugar. Gusto pa sanang kumprantahin ni Caleb ang manager subalit sinabihan siya ng kanyang kasintahan na mas mabuti pang umalis na lang sila dahil may nararamdaman siyang hindi magandang mangyayari. Makakaalis na sana sila ngunit napagtanto nila na maging ang kanilang sasakyan ay nasabotahe na at bumulaga na lang sa kanila ang isang truck na gamit ng mga lalaki kung saan mabilis na binangga nito ang gamit nilang kotse.
Dumating pa ang isang sasakyan na gamit naman ng manager at makailang beses nitong pinagbubundol ang sasakyan nila na para bang pinaglalaroan sila dahil makikita rin na kinukuhanan nito ng video footage ang kanilang mga pagsigaw at mga reaksyon. Sinimulan na silang paputukan ng isa sa mga lalaki kaya dagli silang nagtatakbo pabalik sa kwarto na kanilang nirentahan upang magtago dito habang nag-iisip sila kung paano matatakasan ang napakahirap nilang sitwasyon dulot ng mga baliw na ito na patuloy silang ginugulo at gustong makuha. Maging ang pagtawag nila ng tulong mula sa mga pulis ay hindi rin nila magawa dahil walang signal ng cellphone sa lugar. Nang magkataon na tumahimik na ay dito na nila naisipan na dumaan sa likuran na bintana ng cabin kung saan matapos makalabas nila Jessica at RJ ay kamalas-malasan na nasa loob na pala ang isa sa mga demonyong baliw na nakamaskara at binatak nito papaloob si Caleb. Nagsisigaw na lamang sila Jessica sa labas nang makita nila na sinisimula ng gulpihin ng walang humpay sa loob ng kwarto ang kanyang nobyo at hindi nila itong magawang matulungan man lang dahil nakalock na ang mga pintuan. Makailang segundo rin silang nagkakalampag sa labas ngunit wala rin itong naitulong kay Caleb na tila tuluyan ng nawalan ng malay at hindi malinaw kung ano na ang nangyari dito. Hindi naglaon nang bumukas na ang pintuan ay bumulaga sa kanila ang manager na may hawak na camera, dahil sa takot ay napatakbo na lamang silang dalawa patungo sa madilim na bahagi ng kalsada habang kinukuhanan ng video footage ang kanilang pagkaripas sa pagtakbo. Mula sa kanilang pag-iwas sa mga baliw na ito ay napadpad sila sa kalapit na masukal na kakahuyan sa lugar at dito ay tahimik silang nagkubli habang pinag-uusapan kung paano nila mababalikan si Caleb upang tulungan ito. Sa ilang sandali ay hindi sila makapaniwala na nasundan agad ng mga ito ang lugar na kanilang pinagtataguan na para bang sanay na at alam na nila na sa kakahuyan magpupunta ang mga tulad nilang minalas na nagrenta sa kanilang rest stop. Mabilis na bumagsak si RJ nang siya ay matunton ng isa sa mga baliw na humahabol sa kanila. Tuwang-tuwa pa ang nakamaskarang ito habang kinukuhanan ng video ang desperadong paggapang niya sa lupa. Mabuti na lamang ay nakasaklolo agad si Jessica at agad silang nagpatuloy sa pagtakbo hanggat hindi pa dumarating ang iba pang kasamahan ng baliw na ito. Sa puntong ito ay tuluyan na silang naligaw at hindi nila alam kung nasaang panig na sila ng kakahuyan. Nagkaroon lang muli sila ng panibagong pag-asa nang sa hindi inaasahan ay nakakita sila ng isang bahay na kaagad nilang kinalampag ng walang tigil upang humingi ng tulong sa mga nakatira sa loob. Nang bumukas ang pinto ay nakita nila ang mag-asawang ito na agad silang pinagdudahan at inakala pa silang mga magnanakaw na kahit ipaliwanag pa nila Jessica na may mga baliw na hotel staff na humahabol sa kanila at gusto silang tapusin ay hindi pa rin agad naniwala ang mag-asawa. Dahil rito ay nag-alok si Jessica na tumawag na lang sila ng pulis at sila'y maiiwan na lamang sa labas sa isang sulok habang hinihintay ang pagdating ng mga otoridad. Nang mapansin ng ginang na talagang takot na takot sila ay hindi naman ito nakatiis at pinapasok rin sila kalaunan sa loob habang naghihintay sa mga tinawagan nilang pulis. Habang nasa loob ay ikinwento ng dalawang magkaibigan ang buong sitwasyon sa dalawang mag-asawa hanggang sa nakarinig sila ng isang doorbell sa pinto kaya agad itong tinungo ng asawang lalaki upang tignan kung ito na ba ang mga tinawagan nilang pulis. Laking gulat nila Jessica nang kanilang makita na hindi pala mga pulis ang dumating bagkos ay ito ang mga lalaking humahabol sa kanila. Naging mabilis ang mga pangyayari at maging ang mag-asawang walang kamuwang-muwang ay walang pakundangan na tinapos ng mga halimaw na baliw na ito. Kaagad na napatakbo sila Jessica at RJ papunta sa hagdanan para takasan ang mga nasabing lalaki. Ngunit tila lalong mas naging komplikado para sa kanila ang sitwasyon dahil mas madali silang manghuhuli ng mga lalaki dulot ng maliit na espasyo ng bahay na naging sanhi rin para agad na madakma sila ng mga ito. Pilit na nagpumiglas si Jessica habang hawak-hawak ng isa sa mga demonyong kawatan ang kanyang paa. Mabuti na lamang ay nakabangon pa si RJ kaya agad rin itong nakasaklolo sa kanya. Mabilis silang nagkulong sa isang kwarto upang maghanap ng telepono ngunit wala silang nakita kaya naisipan na lang nilang tumalon sa bintana upang gamitin ang natanaw nilang kotse ng mag-asawa sa labas.
Sakto naman na bago pa makapasok ang isa sa mga armadong lalaki ay nalapitan agad nila ang nakita nilang sasakyan, subalit laking panghihinayang nila nang tumambad na lang sa kanila na ito pala ay isa palang sirang sasakyan. Hindi na nila nagawang makatakbo pa nang nagawa na silang masunggaban ng isa sa mga tatlong lalaki na kanina pa palang naghihintay sa labas. Tuwang-tuwa na kinuha na ng video ng isa sa mga lalaki na nagngangalang Smith ang walang kalaban-laban na si Jessica at nasambit na lang nito na sobrang ganda pala niya talaga sa malapitan na pagtingin na pakahulugan lamang na may maitim itong balak sa kanya. Matapos patulugin si Jessica ay nagising na lang siya na nakabalik na muli sa nirentahan nilang kwarto kung saan habang nakatali ang kanyang mga kamay at paa ay mayroon ding isang kamera ang nakatutok sa kanya. Mapag-aalaman na lang na kaya pala ito ginagawa ng tatlong demonyong kawatan ay dito sila kumikita ng mas malaking pera kung saan tinatangkilik sa black market ang ganitong klase ng mga tila makatotohanang horror movie na ang lumalabas na ang pangunahing mga karakter ay ang mga minamalas na napapadpad sa kanilang apartment houses. Dumating sa punto na magsisimula na muli ang nasabing mga kawatan at dito ay tila balak na talagang tikman ng lalaking nakasuot ng maskarang panghalimaw si Jessica. Makailang beses pang inayos ng demonyong ito ang camera para maitiyak na makukuhanan ng maganda ang lahat ng mangyayari. Subalit nang inaakala na nito na magtatagumpay na siya sa kanyang maitim na balak ay dito na siya sinurpresa ni Jessica nang sa hindi nito inaasahan ay nakawala na pala sa pagkakatali ang dalaga at dito agad siyang napuruhan nito sa kanyang mukha. Hindi na pinalagpas pa ni Jessica ang magandang pagkakataon na makalabas ng cabin at mabilis siyang nagtago sa ilalim ng isa sa mga nasabing cabin. Sa lugar na ito niya rin nadiskubre na dito pala iniimbak ng mga lalaki ang mga naunang sinawing palad na nakursunadahan ng grupo. Hindi na niya napigilan na maiyak nang makita niya na nandirito na rin pala si RJ at ang kanyang nobyo na si Caleb na tinapos ng mga lalaking ito na patuloy siyang hinahanap. Dahil rito ay tila wala nang pakialam pa si Jessica sa mangyayari at buong tapang siyang lumikha ng ingay para puntahan siya ng isa sa mga kawatan na agad niyang iniligpit sa pamamagitan ng pagtulak niya rito patungo sa mga nakausling pako ng bahay sa ilalim. Agad niya ring dinampot ang armas nito at tila sadya siyang nagpahabol sa manager hanggang sa makarating ito sa isang maliit na lawa kung saan habang naghahanap ito sa ilalim ng tubig ay sinurpresa ito ni Jessica ng isang malakas na putok mula sa nakuha niyang armas na agad na tumapos sa walang kwentang buhay nito. Hindi naman makapaniwala ang natitira sa tatlong kawatan na ang kaninang iyakin at lagi silang tinatakasan na babae dahil sa sobrang takot ay nakukuha na ngayong lumaban. Kalaunan ay nagkaharap na rin silang dalawa ngunit tila minalas pa na saktong naubusan ng bala ang armas na gamit ni Jessica kaya natatawa na lang ang demonyong ito habang pilit nitong sinusubukang maisakatuparan ang kanina pa nitong balak na pagtikim sa kanya. Hindi naman agad bumigay si Jessica at nakipambuno lang siya ng walang tigil hanggang sa nakadampot siya ng gasolina na ibinuhos niya agad sa lalaking ito kasabay ng pagsindi ng lighter na agad na nagpaliyab rito. Ginamit niya ang magandang oportunidad na ito para makatakas na ng tuluyan sa malaimpyernong lugar hanggang sa sumapit na ang bukang liwayway at sakto na nakasalubong na niya ang mga pulis na agad na tumulong sa kanya at nagsagawa rin ng pag-iimbestiga para maipasara na ng tuluyan ang buong lugar. Special shoutout kay Royal Chef in Saudi, Susan Gozem, Mary Joyful Dinawanaw, Gilbert Alfaro, Maria Del Daragosa, Henry Payat, kay Tafe at Edna, kay kapatid Eko at My Loves Tanso, at sa huli kay Bogard Kaingin. Maraming salamat po sa inyong panunood.